Kasalanan ko to eh. Kung hindi kita pinilit na manatili sa bahay, hindi ka sana nasaktan ng ganito. Wala po may kasalanan, Aling Tasing. Hindi ko rin naman po inisip na mahulog yung love ko kay Sir Anton eh. Kamusta na po pala siya? Maayos naman. Hindi na mahirap pa inumin ng gamot. Hindi na masyadong gumigimik. Tsaka hindi na mainitin ang ulo. Mabuti naman po kung ganon. Pero alam mo, masyado siyang malungkutan eh. Wala siyang ginawa kundi magulong sa kwarto. Tapos, minsan tinatawag niya pangalan mo. Pag nilapitan mo naman, para lang tulala. Akala niya siguro doon ka pa nakatira sa bahay. Nasanay kasi siyang katabi ka niya lagi eh. Bumalik ka na sa bahay. Miss na miss ka na namin eh. Mas na-miss ko na rin po kayo eh. Tsaka din po si Sir Anton, kaya lang sumasakit po yung dibdib ko kapag nakita ko yung kalagayan niya eh. Mahal mo si Anton? Ha? Sana magkaroon ng pagkakataong magkausap kayo, magkasundo. Kasi alam mo, mahal ka rin ni Anton. Mahal na mahal ka ni Anton. Sorry. Ay, Tito. Wala mong work ngayon? Wala po eh. Wala na po ako sa work eh. Nag-resign ka? Nag-video ka na? Bakit? Kawawa naman yung inaalagaan mo. Alam ko nagkakasundo kayo. Marami kayong kasunduan na eh, di ba? Opo eh, pero kaya po kasi ako umalis kasi ayoko po nakita siyang nahihirapan eh. Naging makulit ba? Ano man dahilan? Ayun nga po, hindi po ako makakabalik dun eh. Kasi hindi po niya sinusunod yung gusto ko mangyari. Ayaw tumanggap na second opinion. Di ba yun ang payo mo sa kanya? Opo. Kaya lang, ang pagpilitan mo eh, pasyente mo yan, amo mo yan, di ba? Eh, yun na nga po eh. Gusto ko po talaga siyang gumaling. Oo. Saka mahalin siya kaunawain. Kaya lang yung sarili po niya mismo hindi niya matulungan. Ganun talaga yun. Medyo yung kalagayan niya nagdadala ron. Pero kaya ka naman nandun, binigay ka ng Panginoon, na ikaw ang mangalaga, dahil ikaw ang makakatulong. Saka Tito, aminin ko po na nahulog na po kasi yung loob ko sa kanya eh. Andyan ang komplikasyon. Pero hindi problema yan. Sa kalagayan mo, sa trabaho mong yan, yung madagdagan pa ng damdamin, ang pagtutulong mo sa kanya, dalaga ka naman eh. Binata naman siya. Mas malaking bagay pa nga yun eh. Yung mabigyan mo siya ngayon ng tender, loving care na nagmumula sa damdamin. Kaya, Sari, huwag kang bibitiw. Ngayon, higit sa lahat, kailangan ka niya. Meron na kayong mga pagkakasunduan eh. I understand. Nagkakasiyahan kayo sa musika. Eh, sayang ha. Kawawa naman si Anton. At kawawa ka rin. Kung yan eh, magkatuluyan kayo eh, napakaganda para sa inyo.
At baka gumaling yan dahil, tira mo yung ngiting yan. Yung ngiting yan ang magpapagaling sa kanya. Nako, Tito, salamat po ah. tuloy mo at Nagjo-joke pa nga po kayo eh. pag napagaling mo yan at Palabiro nagkatuloy talaga. kayo, bayan ako, napakasaya ng buhay ninyo. Mapapalusog mo si Anton, gaganda ang buhay niyo. Sige Ha? po, salamat po Tito eh. Oh, sige. Kasi kayo po eh, nakakaawa po yung smile niyo eh. Yung ngiti mo ang magpapagaling kay Anton. Tuloy mo ha, balikan mo ha. Sige po Tito, Okay. sige po. Sige. Sige po. Okay. Ay kasi, yung gamot ko po kailangan nang inumin. Baka mag-lapse na naman ako sa oras. Thank you, Aling Lasing ha. Wala nga naman po sir. Sorry? Sorry? Sorry, bumalik ka. Sorry, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita Anton. Di kita matiis eh. Anton! Anton, anak! You won't believe this. Ito yung bagong resulta ng MRI at laboratory test mo. Unti-unti na daw lumilit ang tumor mo. Gagaling ka na, anak. God answered our prayers, anak. You just have to continue with the medication para tuloy na itong mawala. Aling Lasing, thank you. Sorry. Salamat sa'yo. Salamat sa mga opinion. Nagbago ko ng mga gamot. I know, Anton. Bubuo pa tayo ng mga kanta at saka awit pa tayo ng sabay. Okay? Oh, sorry. Mga makahulugang kanta. Na para sa'yo. I love you, Sari. I love you too, Anton.